Yo, what's up? Good morning sa inyong lahat. Welcome today in my life. Yan. At syempre, puntahan natin ngayon yung in-order ko na crayfish sa Bulacan. Syempre, kasama natin si Madam. At may baon pa. May baon pa. Kasi ang oras ngayon ay alas 11 is ng tanghali. So alangan, kung kakain kami dito, kailangan kasi nando kami mga alauna. So layo pa nun, Bulacan pa. Tapos biyahe pa kami ng San Juan, Batangas. Yan. At may baon si Madam. Sasakyan natin kakain. Okay, tara. Let's go. Bye-bye muna sa inyo, ha. Okay. Bye. Ito. Ayan. So, ano, ready ka na. Sakay ka na. Ayan. Tara. Ayun. Tayo. Saan na si Madam? Baon. Baong tsaa. At saka kanin. Kanin. Dito kami kakain mamaya. Habang nasa biyahe. Ganito talaga yung buhay. Meron kami. So, sama namin kayo para at least malaman nyo kung ano yung mga ginagawa namin. Wala namang sekreto dito. Basta ang gusto lang namin ay mag-enjoy. Yan. Tara, samahan nyo kami, ha. So, medyo umambon pa nga ng konti. Pero mahina naman. At ayon dito sa ating Google Map, ay kailangan, may biyahe tayo ng 1 hour and 20 minutes. 43 kilometers from there. Okay. So far, so good naman. Turn left onto Quirino Avenue, C2. So, turn left tayo sa Quirino Avenue, C2. Wala lang, paupo-upo lang. Tawa-tawa lang. Kakain na tayo. Tanghali na. Inabot na tayo ng tanghalian sa biyahe natin. Ito. Yung aking driver, hindi yan makakakain, pero susubuan ko siya. Para tuloy ang drive, tuloy ang kain. Ito. Diba? Sarap. Ang ulam namin ay alderetang kambing. Yung aming ulam. Sarap naman ang kambing. Subuan ko ulit. Hirap na naman ang... Sinubukan ko na ulit.
Kain po tayo. Hindi na kami makaimik kasi Kumain. Wala kami sinasayang na oras. Kahit yung pagdadrive namin, sinasabay namin ang pagkain. Ganun ka-importante yung oras sa amin. Kaya akala ng iba, okay lang na. Okay pa rin naman. Pero, yun nga, kailangan mag-diskarte tayo. Kailangan marunong tayo gumamit ng oras at tayo makatipid sa oras. Tipid na sa baon, tipid pa sa oras. Okay? So, yan, Sesep. Ito, may arrow, turn right, Sesep's Farm. Yan kaya Stations on the left. Dito na tayo. Kukuha na natin ang ating pina-reserve na juvenile. Pick up. Hey, pick up tayo. Yun. Ang dami niyang dumating. Dami bumibili ng crayfish dito. Ito yung sunod doon. Hindi ba? I-pick up din siguro yan sila. dami sasakyan. So, tara. At baka maubusan pa tayo. Yung mga itlog na to, kasi nakatupi na yung kanilang mga katawan. Halika, panulin mo to, oh. Malapit na. Kayo sa Oo. Yan. Si RJ po, yan po, matatanong niyo po. Baka mahulog yung cellphone natin, madam, ha? Ito po, mga pangkain namin ito. Nakasumabit yung kamay mo. O kaya kayo ganyan ng crayfish. Hindi, yung mga Wala ko, ganda. Ganyan ba yung crayfish na ilalagaan mo? Malalim ang tubig, no? Eh, ito yung, ano, dapat ganyan. Kaya mo, nagtatago siya doon, ha? Anong pangalan? Colin? Yan, ganyan dapat ang pagkakaayos ng PPC. So, ano sukat nito? Mga 4 siguro o mga 5 inches. Tapos ang Hanggang 6. Ito, mga ano to, 8 inches siguro. 6 inches. half spoon. Mas mainit, mas mabilis sila. Good morning sa inyong lahat. Pero pag sobrang
Maswerte tayo ngayon dahil natagpuan natin si Sir Joseph, Sir Cesep, yung may-ari ng Cecep's Farm. At may kausap pa lang siya. So mamaya, ihingan natin ng kaunting interview para dun sa ating podcast, sa kanilang podcast. At ito siya si Sir Hello. Ayan, hello po sa ating mga Hello. Yeah. Siya po si Sir Cesep, owner ng Cecep's Farm. So, kumusta po? Ayos naman. Taga saan ba kayo, sir? Taga Batangas pa po kami. Sa galing Juan, sila Batangas. man. Galing kayo doon ngayon? Yes po. Pero meron kaming restaurant sa Manila, Okay. sa Paco. So, napapanood ko kayo sa mga vlogs ninyo. Bali, followers niyo po ako. Salamat. Yan. So, ano po ba ang pinag-umpisahan ng Cecep's Farm? Nagsimula siya, ano lang talaga eh. Meron ako mga manok, hito, tsaka medyo aksidente lang yung crayfish. So, yung unang alaga ko, galing lang din dito local. Kaso, i-fast forward na natin, naghanap tayo ng mas magandang quality after some time. Then, yun, nakapag-import tayo. Yun yung tinatag natin Taguro line. So, yun yung Taguro lines, yung talagang pang magandahan na... Galing sa atin. Basta galing sa atin, Taguro line. Kasi imported Taguro yun from Indonesia. So, iwas tayo doon. Kung tatanungin nila anong pinagkaiba, kaya namin i-assure na iwas tayo sa bansot. Tsaka sa mas maganda siyang pang business, mas mabilis lumaki, mas mabilis ang kita. Kumbaga, subok na yung linyada ng breed ng Taguro line. Sa ngayon, pwede kong sabihin na gano'n. So, ano naman yung mga kagandahan doon sa mag-aalaga ng crayfish? Mahina sa pagkain, malaki kita. Basta mauna ka, and maganda yung makuha mo yung basic, mukhang maganda ang future mo na. Parang gano'n. Pero syempre, hindi naman, basta may crayfish ka, sure kita di ba? Ano yan livestock pa rin yan or alaga pa rin yan. Kaya dapat alam natin yung basics. So, tamang pag-aalaga pa rin. Kapag mag-aalaga po ba ng crayfish, ano ang dapat po unahin ng mga gustong pumasok sa ganitong industry, sa ganitong klase ng livestock? Anong dapat unahin kung gusto dapat nilang alam mag-alaga? nila yung basic. Basic ng pag-aalaga. Parang lang din, parang sa school. Tayo, di ba, nag-kinder muna tayo bago tayo maging high school o nag-grade school muna tayo. So, step by step dapat yung Oo, hindi yung hindi agad-agad ng... Hindi yung magaling agad kasi pag magaling ka agad nun, medyo mahirap yun pag Kasi kung ang aralin mo complex agad, babalik ka sa basic. Hindi mo naman kaya mag-aral kung hindi ka pa marunong magbasa, sir, di ba? Parang oo nga, no? So, maganda yung payo ni sir. Regarding naman dun sa kita, talagang maganda talaga yung kita. Kung papasukin ito ng mga gustong maging negosyo, maganda ba to? Maganda kasi palabas pa lang yung guidelines, so masaya tayo kasi malapit na lumabas yung guidelines and talagang sinusuportahan na tayo ng government. So, ang mangyayari, emerging industry talaga to. Alam naman natin sa lahat siguro kapag emerging at nakapag-start ka na ng medyo nauna ka. So, ako, may kasabihan ako, iba yung nauna. Panalo kapag nauna ka. So, maganda, start it right. So, para tuloy-tuloy ang progress. Mahirap yung nag-start ka, tapos mali yung pag-start mo, malulugi ka muna. Depende na sa'yo kung mag-i-start ka ulit. So sa akin, ang payo ko, start it right para tuloy-tuloy. So yun yung regarding naman doon sa mga seminars, kailangan medyo aware ka din o talagang kailangan mong mag-seminar muna bago Nagpapa-webinar kami, pero yung sa seminar, hindi naman namin nire-require kasi kumbaga ayaw ko nung tinatanggal ko yung freedom ng mga tao na seminar muna bago sila makabili. Sa akin, choice nila yun kung saan sila maniniwala. Pero mas maganda kung merong proper knowledge. Oo, yun din. Mas maganda pa rin. Pero, yun nga, choice pa rin nila yun. Sa akin, choice pa rin nila saan sila bibili. Ayun. Ayaw ko nung namimilit kasi.
Saan ba pwedeng matagpuan ang Sesep's Farm? Doon sa mga hindi pala nakakakilala kay Sir Sesep, pwede na po kayong magpakilala, introduce yung inyong sarili. Kahit sikat na kayo, alam ko meron pa din hindi nakakakilala kay Search nyo Sir. lang yung Sesep's Farm. Sesep's Farm, kahit sa Google, lalabas na yan. So, Sesep's Farm, lalabas na rin yung location nitong farm. So, ayun, pag sinerch nyo, pwede sa Waze, pwede sa Google Maps, or kahit sa browser nyo lang, Sesep's Farm, makikita nyo na yung kung paano makapunta dito. Pero chat po muna sila sa page nga pala bago sila pumunta kasi medyo kinokontrol na rin namin yung dami ng tao. Minsan kasi nagkakasabay-sabay. Nahihirapan Nung pumunta kami. kasi ako dati dito, wala kayo sayang. Pero okay lang dahil nagkaroon ako ng awareness kung ano yung mga gagawin. Yun lang at maswerte tayo, pinagbigyan tayo ni Sir Sesep sa kaunting interview kahit sobrang busy ni Sir. Salamat po sa Okay. sa interview. Salamat din. Chat nyo lang kami pag sir may tanong sa... Pag may tanong, chat nyo lang sa Sesep's Farm. Lalagay natin sa comment section o sa link. Sige. Okay. Bye-bye. Bye. Tingnan lagi dyan. Kung bagay yung nangyari yan. Ilang oras? Ayan. dito, tanong natin kung ilang oras ako. Ito. Dadalhin na natin sa ating farm ang juvenile ng crayfish. Ganito yung juvenile size. Kakawala na natin dun sa ginawa nating fish tank. May tatanong pa tayo dito kay Sir Sesep. Batangas kayo, no? Kaya yan, sir, kahit 10 araw, wag lang mainitan. Wag lang mainitan. Wag lang syempre matagtag masyado. Kaya yan po. Kaya. Tapos wag maalog ng pagulong-gulong. Oo. Medyo Yan, ingatan mo nyo doon lang. na hindi gumulong sa sasakyan. Okay. So tara, uwi na tayo para tayo Balitaan nyo na lang po kami mamaya Opo. pagdating. Yan. Sige po, salamat Sige po. po, salamat. Balutangin po 30 minutes bago pa kawala. Chat po kayo, i-update nyo po kami. Di ba kunyari po, pinakawalan nyo. I-video nyo po lahat ng ginagawa nyo sa tapos sisend nyo po sa amin. Para alam namin. Sige. Para po sa warranty yun. So hindi lang natin i-video, i-vlog pa natin. Okay? Abangan niyo yan sa atin. Kung tama ba yung ginawa ninyo. So palulutangin namin ito sa tubig. 30 minutes pa. Tapos buksan nyo. Pag nagpantay na yung klema, Opo. Yung temperature. dahan-dahan lang. Opo. Saan po kayo sa Batangas? Sa Juan po. Hindi naman po so malamig doon. No? Hindi naman. So yung ginawa ko kasi doon may bubong. Okay. Nilagyan ko siya ng bubong. Yung yero. Opo. So lalagyan ko pa rin sila ng net para hindi mapasok ng mga palaka. Opo, yun mahalaga yun. Tsaka yung yun sa tutubi. Tutubi? Dapat hindi sila mapasok ng tutubi. Anong problema sa tutubi? Yung anak po ng tutubi, yung nangangain po ng railing. Ganun? Opo. Yung sinasabi niyo kasi marami. Lagyan niyo po ng pilon takip. Sige. Thank you po. Malaking Thank you bagay. sa advice. Okay. Sige po, sige po. Thank you po, Wala Sir po kami, Sesep. Salamat po. Bye, Ay, kuya. Thank you, Bye, kuya. Tambahan niyo po, sir, ah. At yan, pauwi na kami. Hindi na tayo kasi nakuha na natin yung mga crayfish na kailangan natin. Diliit lang pala siya, pero as long as na Dapat kasi buhay. ano ka rin ng pagkain doon. Ay! Buti na ano mo! Atras tayo. Nakalimutan. Buti na ano mo, naalala mo yung pagkain. So para sigurado. Kaya nga pagdating doon may papakain tayo. Ano mo nga kung hindi makakatras. Tingnan mo ano. Hindi ko makita. Hmm. Bumalik pa tayo, umatras pa tayo kasi nakalimutan natin bumili ng pagkain. Yan, no? Yan. Pabili ako ng pagkain. Wala pa. 1 kilo. 1 kilo, magkano? 500. 500 to 500. Sige, 1 kilo. Okay. So, bibili pa tayo ng pagkain.
mabuti naalala agad ni Madam. Andito pa tayo. Papaship ko na to. So, 500 ang isang kilo. Yan. Yan. Dahil. Para sigurado kasi hindi tayo manghuhula kung anong pagkain. Konti-konti lang daw yan kumain. Konti-konti lang ano? Yan. Salamat po. Thank you ah. Thank you po, thank you po. Thank you. Ay, nako, ginabi na tayo. Yan. Ngayon lang tayo dumating sa Yum Food Hub dito sa May Siko Second. Ay, nako, napagod ako. Sobrang traffic kasi doon sa Lipa. Kaya inabot kami ng gabi. Bali, dumaan muna pala kami sa Yum Food Hub sa Manila. Nagkarga kami nito. Ang dami naming mga kargada. At ito, ngayon lang kami nakarating dito. So, bukas na natin ilalagay yung ating dry fish. So, safe naman sila dito. Yan, safe naman sila dito. Pero kailangan nakapatas. Yan. Yan, nandito. So, bukas na lang ng umaga. Madilim na doon sa farm. Saka, baka kung mapano pa yung ating mga fish. Ayan, ang dami pang tangarga, naikarga. So, dito lang tayo muna. I-stay muna tayo dito sa ating kinugan dito. Tulog muna tayo. Okay? Iabahan nyo lang bukas. Bukas ng umaga. Check ako sa inyo. Okay. That's all for today muna mga kanigo. Mga ka-3piece. Bye. Ito si Madam. Madam! Hello, good evening na. Good evening na. Bukas na natin dalhin doon sa ating farm pala. Bukas na lang natin dalahin kasi gabi na eh. Dilim na din. Pagod. Good night sa inyo lahat. Night.